Okay, ngayong hapon ay makakausap naman natin ang isang Executive Director ng Kanlungan Center Foundation, wala iba kundi si Ms. Rose Trahan. Magandang hapon sa'yo, Rose. Magandang hapon din, Fe, at sa kakampi, at sa lahat ng mga nakikinig sa iyong programa ngayon. At ngayon tayo maririnig na sa buong mundo, tita. Wow. Diba? So, Congratulations. Congratulations sa ating lahat. Okay. So, Rose, gusto lang malaman ngayon, ano na ba ang medyo tagal-tagal din tayo nawala sa area, no? Ano na ba yung mga ginagawa ngayon ng Kanlungan Center? Yung Kanlungan Center ay isa pong center para sa mga migrant workers, especially yung mga nagkakaroon ng problema, at may pagpaprioritize tayo doon sa mga kababaihan natin. Alam natin na yung ating mga kababaihang, mga manggagawang migrante, sila yung madalas na nagkakaroon ng mga problema, sila yung vulnerable sa lahat ng mga sitwasyon na hindi nagiging maganda para sa mga migrant workers. Kami po ay nagbibigay ng mga serbisyo, welfare, counseling at legal services sa mga distressed OFWs natin, at meron din pong advokasya para sa pagpapaayos ng mga policies at mga batas, no, at pagpapataas ng kamulatan natin tungkol sa issue ng migration. Ngayon po syempre ang issue natin sa migration ay lalo na sa pagbubukas ng bagong kongreso ay yung pagtitiyak na yung ating batas, no, ay masisigurado na ito ay tatangkilik dun sa kagalingan ng mga OFW. Gusto ko lang balikan yun sa tagal na ginagawa ng Kanlungan, kasama tayo dyan, ano? Itong yung RA 8042 dun sa section 29 and 30. Oo. So, ito medyo congratulations sa atin. At sa inyo din, ano? Tinutukan ng todo ito ng amend, no? Okay. So, ano na ba balita natin dito? Alam ko, nabasa ko na rin yung ano nito eh. Naisabatas na to, di ba? Opo. Naisabatas po ito. Finally, napirmahan ito ng Pangulong GMA noong April 10, 2007, at ito po ngayon ay amended na, at ang bago niya pong numero ay RA 9422. RA 9422, opo. Dati sanay tayo sa 8042. Ngayon po ay 9422 na yung ating batas na pinanghahawakan. At ang pinaka-importante pong pagre-repeal o pag-aamyenda na nangyari dito ay natanggal yung provisions ng sections 29 and 30 na kung saan ay dinideregulate yung migrant industry. Ibig pong sabihin ng deregulation ay ipinapaubaya na doon sa mga manggagawa at doon sa mga employers nila yung negosasyon, at alam natin na ito ay hindi maganda para sa mga manggagawa. Dito po sa amended na batas 9422, mas pinagtibay po ngayon yung role o function ng POEA na pangalagaan yung kapakanan ng ating mga manggagawa. Dapat maproteksyonan sila, dapat gumawa ng mga specific na policies ang POEA na magsisigurado na mababawasan yung pag-aabuso o kung hindi man totally ay matanggal ito. At yun po yung isang pinakamagandang nangyari. Halimbawa po, mas inulit pa doon sa amended na batas na dapat hanggat maaari ang Pilipinas ay hindi pumapas at hindi nagpapadala ng mga manggagawa doon sa mga bansa na wala tayong bilateral labor agreement. Hindi po ba? Dahil syempre po kung wala tayong kasunduan sa kanila, ay dehado naman yung ating mga manggagawang mga Pilipino. Okay. So, isang napakaganda nangyari yan dito sa 2007. May pa ba tayong mga kampanya ngayon, Ms. Rose? Sa ngayon, syempre po, ang mainit na kampanya ay itong JPEPA, ito pong Japan-Philippines Economic Partnership Agreement. Hindi pa po ito niraratify ng Pilipinas. Salamat naman. At ang Kanlungan po ay nagkaroon ng pag-aaral tungkol dun sa epekto nitong JPEPA doon sa ating mga manggagawang mga OFWs na pwede na daw magpunta ng Japan under this JPEPA agreement. Particular po syempre yung mga nurses natin at mga caregivers. Pero alam mo ba, Ms. Rose, may isang eskwelahan, no, na binabakapan itong JPEPA.
pinaparatify na nga ito sa kongreso nila. I think ito yung College of Rizal College yata. Kung di ako nagkakamali, pero isang eskwelahan yan na talagang gusto nila itong JIPEPA. Dahil ba sila ay nag-o-open na ng College of Nursing at College of Caregiving? Siguro, ganun nga. Oo. Nakita natin na hindi na dehado, no, yung ating mga nurses at mga caregivers sa pagpunta sa Japan. Unang-una dahil napaka-stricto naman ng kanilang requirement sa pagpunta doon. At habang hindi sila natututong maigi noong Nihongo, nung wika ng Hapon, ay mananatili silang trainee lamang. At alam natin na kapag trainee at hindi empleyado ang relasyon, ay hindi maibibigay sa iyo yung karampatan mong mga benepisyo at compensation bilang isang regular na empleyado. Kailangan din po ay makapasa sila sa parang board exams, equivalent board exams sa Japan, which is mahirap yun magawa hanggat hindi talaga nila natututunan yung... So, sa makatwid, yung medyo layman's term para maintindihan natin lahat. Ano ba ang laman itong JIPEPA na to? Bukod sa, siyempre, magiging maganda yung relasyon ng dalawang bansa, ang Japan at ang Pilipinas. At siyempre, makapagpadala tayo ng mga overseas workers doon. Ika nga, sabi nga, yun ang exchange eh. Pero sa punto de vista ng Kanlungan Center Foundation, ano yung mga nakita niyong laman na medyo hindi ka iga-igaya? Ang sinasabi nga yung nabanggit ko nga kanina, hindi tayo nakatitiyak ng patas, no, nakalagayan ng mga nurses na Hapon at mga nurses nating Pilipina na magtatrabaho doon. Malaking possibility yung diskriminasyon at sinabi nga natin, hanggat hindi sila natututo ng Nihongo at hindi sila nakakapasa doon sa licensure exam ng Japan, sila ay magiging mga trainee lamang, no? At meron tayong karanasan sa Japan ngayon, yung TESDA JITCO trainee scheme nila, maraming mga Pilipina ang mga naabuso dahil hindi sila tinatrato bilang bilang mga regular na manggagawa. Nakita din natin na hindi lamang maaapektuhan ng matindi lalo ang ating healthcare system dito sa Pilipinas. Ngayon nga lang nasa ibang bansa napakalaki ng demand sa mga nurses natin at nauubusan na tayo ng mga nurses at mga doktor, lalo na kung mag-o-open pa ng panibago pang bansa na kung saan ay tatanggap, no, at mag-i-import sa atin ng ating mga nurses. Kawawa naman tayo mga Pilipino kasi wala na tayong mga nurses at doktor dito sa atin. Isa pang issue, no, ang sinasabi natin doon sa JIPEPA, parang tinuturing nila ngayon ang mga commodity o mga kalakal yung ating mga manggagawang Pilipino. Ang JIPEPA ay isang trade agreement, hindi isang labor agreement. Kaya hindi dito malinaw yung provision para doon sa karapatan at kagalingan ng ating mga manggagawa. Ang sinasabi natin, hindi dapat isama yung mga tao, yung mga manggagawa sa isang trade agreement. Kung gusto ng Pilipinas, gumawa sila ng separate na labor agreement. Dahil parang tinatrato na lang ng mga kalakal o mga trade yung ating mga manggagawang Pilipino. So sa ngayon, medyo mabigat-bigat nga yan, ano? At mukhang dehado nga ang Pilipinas dyan. So ang mga Pilipino natin, sabihin na natin, ano ang ginagawa ngayon ng Kanlungan? Ngayon ay sumasama tayo doon sa pagkakampanya para hindi i-ratify ng Senado ang JIPEPA. Marami ang mga NGOs, no, na involved dito, gumawa ng kanya-kanya mga studies. Tayo dito sa Kanlungan, no, ay ginawa natin ng pag-aaral yung chapter